Hello po, Cancer. Kumusta po kayong lahat? Okay, so Cancer, ang reading natin is ano ba ang ganap sa inyo sa taong 2025. So, in case bago tayo mag-start, maganda pa rin na alam nyo ang inyong Sun, Moon, Rising, and Venus sign para sa iba pang guidance. Okay? Ayan. So, Cancer, maraming salamat po sa walang sawang pagsubaybay sa ating pong mga reading. And kung ikaw ay bago pa lang sa ating channel, mag-subscribe na po kayo. And i-click mo na rin yung ating notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong upload. Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus sign. Gabay, Kapalaran, Spirit. Okay. Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus sign. Sa first quarter po ni Cancer, sa taong 2025, ano po ang mga kaganapan, Spirit Guide? Meron tayong the High Priestess. Ay, pasensya na po sa umiiyak, no? Okay, so second quarter naman po ng taong 2025 para kay Cancer. Sa second quarter po ng taong 2025 po, Spirit Guide. Okay. Third quarter ng taong 2025 po ni Cancer, Spirit Guide. Okay. Sa fourth quarter naman po ng taong 2025 ni Cancer, Spirit Guide, meron tayong the Lovers. Okay. Yung bottom of the deck nyo, guys, dito is balance. So, si, ano to? Okay, ano ba itong pagbabalance na to? Parang si High Priestess nga ba? Tama ba? Okay. Or additional to, guys, no? Sa card. Atong balance na to. Para siyang si Temperance. Ayan. First quarter po ng taong 2025 ni Cancer, Spirit Guide. Ayan guys, kung naiinip po kayo sa ating pagsha-shuffle, ayan, proceed na po kayo sa ating reading, okay? First quarter po ng taong 2025. Queen of Pentacles. Second quarter. Okay. Third quarter naman po, Spirit Guide, ng taong 2025 ni Cancer. Spirit, give me your energy, Cancer, sa third quarter. Okay, fourth quarter naman po ng taong 2025. Okay, Queen of Swords. Okay. Yung bottom of the deck natin, guys, I see Queen of Wands. Okay. Queen of Wands. Ayan. Ayusin lang natin to, guys, no? Parang hindi kasi nasasakop doon. Okay. So, Cancer, kung makikita mo, yung first quarter mo is High Priestess. Basahin natin. Ayan. Meditate and turn inward to discover your soul through desire. This is not the time for action. Develop your intuitive gifts and trust the wisdom you receive. So, sinasabi lang dito, guys, kung may mga plano ka sa first quarter, hindi ito advisable para sa inyo na gawin mo yon, okay? Kung nasaan ka lang, kung ano lang yung ginagawa mo, kung ano yung pino-pursue mo, yun na lang muna, guys, no? So, kung may mga bagay na pwedeng magpa-distract sa inyo or pwedeng darating ka sa point na parang kailangan may gawin kang desisyon. So, I think wag ka muna magde-decide. Focus ka na lang muna sa kung nasan ka. Okay? Kasi ang sinasabi rito, guys, pwedeng ikapahamak mo to or pwedeng ikagulo mo. Tignan mo, ayan, no? Si Queen of Pentacles, maganda yung pera dito, eh. Ayan, no? Earth Mother, secure, dependable, practical, and grounded.
ma-overwhelm ka, Cancer. Sa dami ng mga opportunity na paparating sa inyo sa first quarter, ma-overwhelm ka, datating sa point na parang akala mo is, parang akala mo dahil sa dami ng opportunity, so kung ano i-grab mo, pwedeng may mga good news na paparating, yung pala parang patibong to. Parang ganun yung sinasabi. Kasi malalagay ka sa alanganin, Cancer. Okay, so sinasabi dito guys, kung nasaan ka, andyan ka sa trabaho mo, wag ka muna magde-decide ng mabilisan. Dahan-dahan lang muna, Cancer, no, sa first quarter. Nakikita ko sa inyo guys na maguguluhan ka sa mga plano mo. Tingnan mo, oh. Ka-questionin mo yung kakayahan mo rito eh. Okay? Questionin mo yung sarili mo kung worth it ba yung ginawa mo. Parang mapapaisip ka na parang mali pala yung hakbang na ginawa mo. Na dapat pala dun muna ako, masecure pala ako dun, no? So, kung hindi lang to guys sa work, pwedeng sa mga decision mo to na gagawin sa buhay mo, sa love life mo, pwedeng relocation. So, wala ka munang dapat na gagawin na kahit na anong hakbang sa buhay mo sa first quarter. Okay? So, nakikita ko sa mga Cancer dito, disappointment to para sa inyo. More on disappointment talaga sa first quarter, guys. As in, darating ka sa point na mawawala ka sa diskarte mo eh. Okay ka na sana eh, kasi talaga mas pinapairal mo yung pagiging practical. And, ayun, dahil sa distraction, diba, masisira tong mga plano mo sa buhay. So, yung second quarter nyo naman, guys, basahin natin, meron tayong working too hard or multiple jobs that need to bring balance and fun into your life, juggling multiple priorities, balancing the budget. Okay. So, ito na nga, guys. I think dito tingnan mo kasi na dito na yung disappointment nyo eh. Kung ito ipo-pursue mo talaga na mag-change ng career, mag-relocate, or i-grab mo yung opportunity na paparating sa inyo, guys. Nakikita ko sa inyo struggle sa second quarter ng taong 2025. May hirapan ka dito kasi talagang todo kayod ka sa trabaho, parang naghahabol ka ng pera. So, pwedeng mga desisyon to na parang bibili ka ng sasakyan, tapos bibili ka pa ng bahay. So, parang patong-patong na gastusin kasi kampante ka eh. Maganda yung dumadaloy na pera sa'yo eh. Tuloy-tuloy. Okay? So, kung may mga ganyan decision ka na gagawin, ang nakikita ko dito, Cancer, ikaw yung lulubog. Okay? Iba sa inyo, guys, kung nagpapautang ka, baka meron kang i-open na business, hindi siya, guys, din advisable. No, kung yung bubuksan mong business is parang pautangan, nakikita ko dyan, pwedeng ikaw yung lulubog. Ikaw yung mahihirapan. Ayan, no? 10 of Swords, ending, pain, defeat, failure, and betrayal, ruin. Sabihin, nag-aksaya ka ng panahon. Okay? Yung iba sa inyo, pwedeng may nag-advise sa'yo, Cancer, na parang, pasukin mo to. Parang madadala ka. Kasi ang galing niya nga mag-explain. So, parang bibitawan mo lahat ng mga ginagawa mo para lang i-force yung bagay na yun. Ang ending, parang iniwan ka sa kawalan na tong taong to. Na parang, ayan, nandyan ka na. So, kung ano man yung gagawin mo, susunod na hakbang mo, bahala ka na sa buhay mo. Parang ganon. Okay? Okay, so maghinay-hinay kayo dito guys sa first quarter pa lang. Feeling ko i-grab mo yung opportunity na yan kasi parang ang laki talaga nung nakikita kong makukuha mo dito. Talagang ikaw ay madadala. Parang ay bahala yan si Ma'am Jade. Parang bahala ka dyan Ma'am Jade. Ang ganda ng offer, ba't ko tatanggihan? Basta ako guys, nag-advise, sinasabi ko lang sa inyo nakikita ko dito. Sa second quarter guys, disappointment naman. Ganun pa rin. First and second quarter mo, nakikita ko yung kagipitan sa pera, Cancer, and nalalagay mo yung sarili mo sa mga maling desisyon. Okay? Eto guys ang ganda na kasi nung nakikita ko sa inyo kung nasan ka. Pwedeng, hindi mo sinasadya, no? Mas nailagay mo pa sa kapahamakan yung sarili mo. Ito yung mga resulta ng mga maling desisyon na ginawa mo or gagawin mo sa first, second quarter. Kung sa love life yan guys, I think, parang magkakaroon ka ng regret dito sa taong to. Okay? Yung iba sa inyo guys, ano ba, nagpautang ka ba sa person mo? Maglalabas ka ng pera sa person mo? So, I think hindi guys advisable. Basta patungkol guys sa pera, no? Huwag ka muna mag-i-invest, huwag ka magpapautang, huwag ka muna magbi-business. Parang hindi swerte sa inyo itong, first, second quarter. Okay? Lalo na guys ito kung may mga gusto ko naman bilhin mga property, wag mo lang guys pagsabay-sabayan. Kasi nakikita ko sa inyo guys,
magulo kayo mag-isip. Kumbaga pag na-bored ka dito sa bagay na to, gusto mo ng something new. Ganon. Okay? So, dito naman tayo guys sa third quarter mo. Ayan, meron tayong Four of Swords. Four of Swords. Dati hinahanap ko pa kung anong four to eh. Ando pala yung sword sa likod. Okay, insight that comes from meditation, the need to rest or take a vacation. Allow yourself more time before making a decision. Mental, exhaustion, get more sleep. Oh, kakasabi ko lang guys. Kakasabi lang oh. Insight that comes from meditation, the need rest to take a vacation. Allow yourself more time before making a decision. Bago ka gumawa ng mga hakbang. Masaka mo siya guys pagsisisihan na parang, ay, mali talaga. Kung sa love life mo to guys, mali talaga yung mangyayari. Okay, ang pinakamagandang nakikita ko sa inyo, fourth quarter. Sa fourth quarter na. Iba sa inyo guys, pwedeng more on healing to. Naghiwalay kayo ng person mo, dala-dala mo siya sa first, second, third, sa first, second, and third quarter ng taong 2025, nandun sa point na hindi naman kasi talaga mabilis ang pag-move on. Tignan mo naman to, yung bottom of the deck mo is balance. Blending the ideas of others with your own to create something extraordinary, successful, compromise, the power of the power of diversity, self-control, patience, and balance. Patungkol talaga to sa sarili mo eh, mga desisyon na gagawin mo. Eto guys matatauhan ka sa third quarter, makakapag-isip-isip ka, ikaw na yung tatalikod na hindi na talaga to kayang pagtiyagaan pa. Ikaw na yung bibitaw na parang wala na talagang parang wala nang pupuntahan, wala nang patutunguhan. Tapos ito guys, sa fourth quarter mo sobrang ganda naman kasi the lovers nandito, tapos nagiging matalino ka na dito. Okay? Basahin natin guys. Ito kasi pagtalikod sa'yo to eh. Mauuntog ka dito sa third quarter mo pa lang. Okay? Intindi ng realization mo dyan. Basahin natin guys ito. Sa fourth quarter mo is the lovers. Embrace true love and deep, intimate friendship. Make choice from the heart, vibrant health or recovery from an illness. Diba? So, parang buong taong 2025, nag-move on lang yung mga Cancer. Tulungan mo yung sarili mo. Mga maling decision to guys. Oh. Okay? Pwede ngayong, pa lang guys, December 2024, nakikita ko sa inyo, may mga mali kang nagagawa. Okay? Na desisyon. I think naapektuhan ka ng Mercury retrograde, tas may free shadow, dala-dala mo yan hanggang next year. Sobrang apektado yung first, second, third quarter mo dito. Dahil sa isang desisyon na magagawa mo, Cancer. And ito naman guys, the lovers, ito naman, meron kang bagong makikilala dito. Someone new na pwedeng tumulong sa inyo. Nandun sa point na parang hindi ka mabilis magtiwala. Pagdududahan mo pa nga tong taong to, no? Sharpness. Okay, true leader, intelligence, logic, and balance. Mas nagiging logical ka na, mas parang nag-heal ka na talaga guys. Sa dami ng pinagdaanan mo, totally healed ka na sa fourth quarter pa lang. Talagang ikaw ay naka-move on na. Okay? Naka-recover ka na dito sa bagay na to. Ayan, basahin natin guys. Si Queen of Wands. Yung bottom of the deck mo guys. Creative, passion, power, courage, fire, and power. Ito naman guys is change direction. Nandun sa point na ito na nga, meron nang puparating sa inyo, pero nagbabago naman ngayon yung isip mo. Like, ito yung tamang tao para sa inyo. Ito yung tamang decision para sa iyo eh. I think, ito pa yung mas pagdududahan mo. Hindi mo pinagdudahan tong mali. Kung ano yung tama, ito yung pagdududahan mo. Diba? Okay, sige, tingnan natin guys, additional message para sa mga Cancer. Meron po tayong library. Take control of your own narrative. Mag-ingat ka din sa mga binibitawan mong salita, and huwag ka rin basta-basta nagpapakontrol guys. Kaya mong bitbitin yung sarili mo. See? Tignan pa natin. Meron tayong universe. We're all just stardust. Advice. Meron tayong passion and pleasure. Savor your life. Okay? I think yung iba sa inyo, napipilitan ka sa isang bagay na hindi mo gusto dahil na siguro nakikisama ka. Okay? Or nadadala ka. Kasi parang yun nga,
Mabait kasi ang mga Cancer. Sa totoo lang, sa lahat ng zodiac sign, ito yung pinakamabait. Kaya ito yung mga mabibilis mauto. Okay? Yung iba sa inyo guys, i-pursue mo kung ano talaga yung passion mo, kung ano talaga yung desire at gusto mong gawin sa buhay mo. Hindi dahil ginusto lang na ibang tao para sa inyo. Dito pa nga lang, kinokontrol ka na. Oh. Advice. Meron tayong all is possible. Choosing your path. Kakasabi ko lang guys, i-pursue mo kung ano talaga yung gusto mo. Hindi dahil gusto ng ibang tao para sa'yo. Okay? So, hayan, Cancer, ito lang naman po ang inyong reading sa taong 2025. Maraming salamat po. God bless and love you all. Bye-bye po.